Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, Daniel Filipino time, alas 12:03 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Rocky Sigues. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, malaking halaga ng pera kapalit umano ng pagsanib ng maraming kabataan sa ISIS. Samantala, LGU Basilan humiling ng puwersa para pigilan ang recruitment ng ISIS. House Leader tiniyak ang Safeguard versus DAP sa 2015 fund. Dagdag na airport terminal fee. Tataas nga ba ngayong Oktubre? 63% ng mga kabataan na kinabang sa measles vaccination ng DOH. At abangan natin ang report tungkol sa guidelines at pagpapatupad ng 4-day work week. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Sandy Matarcos, araw ngayon ng Sabado, September 27, 2014. At dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye na ating mga balita, kinumpirma mismo ng lokal na pamahalaan ang malaking halaga ng pera ang siya nakaingganyo sa mga kabataan para sumama sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Sa panayam ng Brigada News FM kay Ungkaya Bukan Mayor Joel T. Maturan, sinabi nito na umaamot sa 30,000 hanggang 50,000 ang ibinibigay umano sa sinumang ma-recruit na individual na siyang ibibigay sa asawa o magulang o sasama sa grupo. Batay sa kumpirmasyon ng kanilang natatanggap na patuloy pa rin ang recruitment na nangyayari habang patuloy din ang kanilang panawagan na kung maaari ay huwag na sumama pa sa grupo dahil sa posibleng peligro na maaring idulot ito sa lipunan. Wanted na sa kanila, nagsumbong ko sa amin. Inoperan sila pag yung teenager, yung kadalasan kinuha nila, 18 below hanggang 14 years old, mga kabataan, mga bata.
ipangako sa kanila, ipakasal sila, ipaasawa, silang bahala magbayad ng dori. Pangalawa, bigyan silang high power na baril. 30 to 50,000. Samantala, hiniling ngayon ng lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Basilan ang dagdag na puwersa mula sa militar upang maglagay ng detachment para matigil na ang sinasabing recruitment ng ilang mga kabataan para sumama sa ISIS. Sa panayam ng Brigada News FM kay Ungkaya Puka na Mayor Joel T. Maturan, sinabi nito na maraming mga barangay kasi sa kanilang mga lugar ang walang mga sundalo at detachment na siyang magbabantay sa seguridad ng mga nakatirang residente. Ayon kay Maturan, sakaling hindi kaagad makapag-deploy ng dagdag na puwersa mula sa pamahalaan ay maaaring lumala pa ang sitwasyon sa kanilang lugar, lalo na ang kaguluhan. Magdagdag tayo kung para sa akin, para yung anong tawag dito, o PAPGO, magdagdag tayo para nag-additional tayo ng detachment sa loob. Kaya maraming barangay, walang military. Kaya kailangan, kung walang military, kapo na lang. Mas lalo na mas maganda, magdagdag tayo ng military para ma-solve natin itong problema para hindi lumala. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tinuturing na bantan na sa Mindanao at buong Southeast Asia gumano'y ginagawang recruitment ngayon ng mga bandidong Abu Sayyaf sa iba't ibang panig ng Mindanao para sumanib sa ISIS. Ayon kay Filipino International Security Analyst Professor Romel Banyoli, ang pinakauling banta ng pumumugot sa mga German hostages ng mga Abu Sayyaf ay isa sa mga patunay na nakikipag-isa na nga ang mga ito sa ISIS. Patunay din umano ito na pumapasok na sa Pilipinas at Asia ang ideolohiya ng bandidong ISIS na pinapalaganap naman ng mga Abu Sayyaf at panganib na para sa bansa. Bilang dagdag pa na katunayan ay ang sinasabi pa ni Admiral Samuel Locklear o pinuno ng US Armed Forces Pacific Command na umabot na sa mahigit 1,000 mula sa India at the Pacific at 100 sa Southeast Asia na may mayoriang Muslim populations. Samantala, sa kabila nito na hindigan pa rin ng sandatahang lakas ng Pilipinas na walang direkta ugnayan ng ISIS sa mga bandidong Abu Sayyaf at ginagamit lamang ng mga grupo ang popularidad ng extremist ISIS para makahikayat ng mga miyembro. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tawagin muna natin ang ating kabrigada nga si Bong Kagape. Guidelines sa pagpapatupad ng 4-day work week inilabas na ng Civil Service Commission. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Palabas na ng guidelines ang Civil Service Commission o CSC kaugnay o kasunod pa rin ng pagka-aproba ng 4-day work week sa Metro Manila para sa mga ahensya ng gobyernong nagnanais na magpatupad nito sa Lunes. Ayon kay CSC Information Office Director Lisa Agamata, 4 na mga requirements ang dapat nasundin ng anumang tanggapan na magpapatupad nito. Anya, dapat may frontline services ang ahensya na maaring ma-access ng publiko sa internet, one-stop shop, yaong may mga mag-asikaso sa kapag na taon na ito ay araw ng Biyernes, may officer of the day na kayang sagutin ang lahat ng mga katanungan ng publiko tungkol sa mga transaksyon o proseso o may baseline data ang ahensya sa overall performance ng empleyado. Nilinaw naman ng CSC na ititigil din kaagad ang 4-day work week sa Metro Manila kapag hindi ito naging epektibo. Base naman sa inilabas na memorandum kasi ng CSC, layunin ng 4-day work week na maibsan ang masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil naman sa pagpasok ng third phase ng Skyway Project. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, tiniyak ngayon ni House Appropriations Committee Chair Isidro Ungab na mayroong mga safeguards na nakapaloob sa inamyandahang probisyon ng 2015 proposed national budget para makapili ng power of the purse ng Kongreso sa harap ng issue laban sa Disbursement Acceleration Program o DAP ng Pangulong Benigno Aquino III. Una rito sa kanyang turno and contra speech, kinwestiyon ni Party List Representative Nery Colmenares ang amyenda sa Section 67 ng General Appropriations Act kung saan binibigyang kapangyarihan ang ehekutibo sa pagtukoy ng savings bilang unused funds mula sa mga proyekto nito. Para kay Colmenares, sa nasabing probisyon ay mabibigyang kapangyarihan pa rin ng Malacanang na mag-realign ng budget taliwa sa orihinal na pinaglalaanan dito ng Kongreso. Pero giit ni Ungab, bilang safeguard measure, kailangan umanong mayroong justifiable cause bago magalaw ng Pangulong Aquino ang naturang pondo. Sa panig naman ni Budget Secretary Butch Abad, binigyang diin ito na nasa kamay pa rin umano ng mga mambabatas kung papalawakin pa ang mga probisyong nakapaloob sa 2015.
Brigada Balita Nationwide. Sa dagdag na balita, malaki umano ang posibilidad na tumaas ang terminal fee na sinisingil sa mga pasahero ng mga biyahe ng eroplano na gumagamit ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ang paniniwala ni Senator Antonio Trillanes IV kaugnay pa rin sa binabalak o sinasabi ng Department of Transportation and Communication na isa pribado ang paniningil ng terminal fee dahil sa inaasang dagsa ng bilang ng mga pasahero ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Sa naunang pahayag ng OTC, simula umano ngayong susunod na buwan ng Oktubre ay sasama na sa mga airline tickets ang terminal fee para maibsan ang inaasang pagsisikip bago makapasok sa departure areas. Matatandaan na sa kasalukuyan ay kailangan dumaan pa sa terminal fee counter ang mga pasahero pero sa ipatutupad na bagong patakaran airlines na ang mga kolekta para dito. Bagamat hindi pa naglalabas ang dagdag na singil ang mga airline ticketing agency o mga ticketing services, malamang dadagdagan ang halaga nito sa kasalukuyang binabayarang terminal fee for international travel na nagkakahalaga lamang ng $12 o 550 pesos. Samantala, umaabot sa 63% ng mga batang sakop ng measles vaccination program sa buong bansa ang nabakunahan na ng Department of Health simula September 1 hanggang 20 ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Francisco Ona, umaasa silang maaabot ng kagawaran ang 95% vaccination coverage sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Pinakamataas sa vaccination coverage ang Mindanao na may 68%, Visayas sa 64% at Luzon sa 62%. Pinakamababa naman ang naitala sa National Capital Region na may 55%. Patuloy namang hinihimok ng DOH ang mga magulang na may anak na 5 taong gulang pababa na dalhin ang kanilang anak sa mga health facility para mabigyan ng libreng bakuna. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, madalas ka bang malungkot sa gabing si Mrs. ay balot na balot ng kumot? Malamang sa nilalamig siya. Para mabigyan ng init na sapat at ganang walang katapat si Mrs. Uminom ng isang dry box dietary supplement capsule 30 minutos bago ang pinakakasabikang sandali. Siguradong kumot ni Mrs. ay ang katawan mong mainit. Ikaw na ang kumot niya. Ikaw na. At titiyak din ng 24 na oras kang malakas dahil sa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka. Available ho yan mga kabrikada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. One time, the new Filipino time, alas 12:13 ng tanghali. At yan ang unang bahagi nating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Supplement at Drymax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Aguiman at ang inyong Brigada Sandy Batarcos sa manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Angel of Mercy, Bulbok, Batangas City, Lourdes Pharmacy, Marawoy, Lipa City, Batangas, Aaron Chinese Drugstore, Santa Cruz Public Market, Laguna, at Generics Express Pharmacy sa Batangas, at City Drug, Giginto, Tuktukan, Bulacan.